reaction ko na to sa video na to na napanood kay Mike Abe sa kanyang YouTube channel. Tungkol ito sa mga pinili ni President Bongbong Marcos sa kanyang senatorial lineup, no, sa kanyang mga kandidato itong darating na eleksyon. So, ito si Mike Abe, mayroong babala kay Marcos. Tungkol nga dito sa mga tao na kinuha niya na sigurado ba to, itong mga tao na to, sa tapat ba to kay kay Bongbong Marcos. Kasi sinabi ko to, 'di ba, na antong mga pinili niya mga senador, mga consolidated to. Iba-ibang partido ang kinukuha nito. Kasi 4 na partido yata to nagsama itong administrasyon. Kaya kahit sino to, magtanong. Dahil nga ito yung mga kinuha niya, sobrang balingbing talaga kung tingnan. Nakalaban ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente ito si Lacson. Actually, Lacson, si Pirate na siya. Manny Pacquiao. Tapos, sino pang nagiging niya dyan? Eto sila ni Tolentino, balingbing din. Lahat, nandyan na, nagbalingbingan na. Sa ngayon kasi, naisip nila, magagamit nila, gamitan na nga eh. So, ang sabi ni Mike Abe nito, mag-ingat. Parang mag-ingat ang presidente sa mga pinili niya. Ito yung iparinig ko sa inyo yung video, audio niya para marinig niya. Tapos maggawa tayo ng mga reaction. At ang ating Pangulong Marcos Jr., President BBM, ay maging maingat sa mga politiko na lumalapit sa kanya. Ayan, o ciao. political party na nakikipag-alyansa o alyado sa kanya. Lalo na po itong papalapit na midterm election sa Mayo ng 2025. Na Inisa-isa niya to. ngayong linggong ito ay simula na ng pagpapail ng Certificate of Candidacy sa mga senatorial. Kaya ko ito nababanggit kasi po yung mga malalaking pangalan o political party nakipag-alyansa sa Pangulo. Nandyan yung pwedeng pagkatiwalaang lakas CMD. Key Speaker. Yan. Yan. Pero yung Hindi natin Nationalist i-question yun. Kasi dikit talaga sila. Magkapag-anak. National Unity Party at iba pang political party nakipag-alyado. Okay? Yan kasi ang nangyari. Sumama kay Pangulong Marcos ang iba-ibang political party para magkaroon sila ng sari-sariling kandidato na isinama sa lineup ng Pangulo. Ngayon ang tanong, ito bang Cayetano, Villar, Tolentino, Lapid, Binay at iba pa dyan? Yan. Kayo ba naniniwalang mula ngayon hanggang sa huling panunungkulan ni Pangulong Marcos sa 2028 ay sasama yung mga yan? O baka ngayon lang eleksyon, nagkukunwari silang maka-Marcos o maka-administration, pero pagkatapos ng eleksyon, manalo man sila o hindi, baka opposition din sila. Baka maka-Duterte rin sila. Bong! O iba rin ang kanilang kalab. Wala siya tiwala. Sa eleksyon, Hindi siya natitiwala sa tagal na nating nakatutok sa political issue, dito sa Pilipinas, gamitan lang eh. Kung sino ang gustong makinabang at may pakinabang, sumasama sa administrasyon. Dahil nga po, iba ang mayroon pong malaking advantage ang political party ng administration at kandidato ng administration dahil sa makinarya. Excuse me po. Yun eh. Pero yung loyalty, Like Enriquez ang dating. kaya tinatanong ko kayo, Excuse me po. mapapahawakan ba? Sagot ko dyan, hindi ako sigurado. Hindi. Wala siyang tiwala nga. Dahil kilala natin ang mga Cayetano, Villar, Tolentino, Lapid, malamang si Binay gano'n din. Malapit siya sa mga Duterte. Siya may sabi sa'yo. Si Lito Lapid. Huwag nating kalimutan. Mayroon pong mga gustong magplano o nagpaplano Impeachment. mag-file ng impeachment sa Kongreso. Yan ang bantayan nga natin.
Maaaring yung impeachment dahil nagalit ang mga congressman sa attitude ni Vice President Inday Sara. Hindi mahirapan sa Kongreso. Pero pagdating sa Senado, ilang mga senador judge, Impeachment talaga kailangan ng pinakandaan. 16 hanggang 18 vote. Mahirap makuha yun. Kasi nga, yung incumbent senador at yung mga gustong maging senador, wala tayong kasiguruhan dyan kung sila ay pro Marcos o pro Duterte. Sa ngayon, pro Marcos sila kasi may kailangan sila. Dahil sila ay mga re-electionist o gusto makakuha ng boto at suporta sa Marcos loyalists at supporters. Kaya again, hindi ko naman inuusgahan, maging maingat po tayo. Kasi pag dumating yung impeachment, wala naman tayong magagawa. Talagang naghahanda sa impeachment, ha? Legal and political. Pinaghanda ng impeachment. Pag may nag-file sa Kongreso at na-approve sa Kongreso, pupunta na Senado. Magiging senador, sila na senador judge. So, ano yun? Kaya ba o hindi? Magkakampihan ba o hindi? Diyan tayo hindi nakakasiguro. Kaya dapat maging maingat. Yung mga re-electionist na mga senador dyan, na magagaling sa iba-ibang political party, kailangan pa ba natin yan na iboto ulit o hindi na? Ewan ko Ito sa'yo. mga nabanggit kong pangalan ng mga re-electionist na pamilya. Kahit sa akin, hindi na. Kailangan ba ito o hindi? Hindi? Pagkakatiwalaan ba sila o hindi? Hindi Yun pa ang din. Tanong. Mahalaga po yun. Kaya dapat ay ating mapag-usapan ngayon pa lang. Anyway, hindi ko po kayo pinipressure pero mahalaga lang na information lang naman ito. Analysis, opinion sa mga nangyayari at pwedeng mangyari. Kasi lagi po nating paghahandaan kung ano ang mga pwedeng mangyari. Yung impeachment. Parang Yun nga. nagkakaroon tayo ng malawak na idea kung ano ang ating gagawin ngayon. Isipin natin ano ang pwedeng mangyari sa susunod. Lalo na nga po sa Senado. 6 na taon kasi yan eh. Sa kahit anong gawin nyo pag nanalo ng senador, kahit anong pagsisisi nyo, hindi naman ho sila mawawala. Eksakto. Kasi yung mga senador, hindi naman impeachable official yan. Pwede silang mag-resign kung may delikadesa, ay paano kung wala? 6 na taon pa magtitiis. Ay nako. Sa presidente nga, 6 na taon din eh. Ayun. Kaya Yeah. malinaw po yung dapat naintindihan niya. Putulin ko to siya, ha? Hmm? Okay. Putulin ko to. At saka dugtungan ko ng opinion to na ano nangyari nito ngayon, no? Sa sinabi ko na ngayon, nagbalingbingan na. So, tanong ko rin yan. Napanood ko nga to siya, sabi ko, ano ko to siya. Gagawa ko ng ano nito, yung sarili kong opinion nito, yung sarili kong reaction nito. Sabi ko, hindi natin alam na nga itong mga tao na to, na pumasok dito sa administrasyon ngayon, na gagawing senador, hindi natin alam yan kung anong laro to. Kasi nga, sa Congress ngayon na itong pagbalik sa pagsinong itong tao na to, di nga sinabi ko to, hindi na talaga kayanin to yung impeachment ni VP Sara sa sunod taon, doon nila trabahuin. Di natin alam pagdating ng Senado kung masulid ba. So di natin alam din na itong laro sa politika natin ngayon, itong mga tao na to, di naman natin to lingid sa kalaman natin lahat na galing nga to kay Presidente Duterte. Isa-isahin na nga natin, sa maalala ko lang, ha, Soto nagiging Senate President. Villar, si Mike Villar nagiging DPWH Secretary panahon ni Digong. Kapatid niya nga tumatakbo ng senador. Tapos sinong nagpaano sa kanila? Award nga yung frequency na galing sa ABS-CBN. Duterte. Lito Lapid hindi ako masyado. Tolentino, wala din ako dyan. Di rin ako dyan. Yung sobra talagang dumikit sa kay Digong. Naalala ko sino pang ko dyan ngayon. Na nandoon pumunta. Manny Pacquiao, nagkaroon sila ng close din ni Duterte pero di rin masyado talaga natin nakita bandang uli na sila nagkuklose. Magkalaban sila ni Bongbong Marcos. Bakit nandyan sila ngayon? Pinaglaruan ba talaga ang administrasyon ngayon sa mga kakandidato ng senador? Ano ba talaga ang tingin natin nito sa takbo ng politika itong midterm election sa mga senador na tumatakbo ngayon? Sino pinaglaruan ito? Yung kumandidato o yung kumupkop sila sa kanila ngayon? Yan ang bantayan natin ngayon. Isa to. Kasi ang daming mangyayari nga nito
kung ano talaga ang kahinatnan nitong kinuha nilang mga senador na galing sa mga dikit sa mga Duterte. Although mainis ka kasi mga tao na yan nasa mga Duterte, pero ngayon nasa Marcos na naman. Pero hindi nga natin alam ang laro sa politika, sa utak ng mga politiko sa Pilipinas. Pwede, pera-pera, kasi sabi nga natin, ang makinarya nasa ngayon, nasa administrasyon. Pwede mangyari na pera. Imagine ba naman na nandyan ang administrasyon, makakatulong niyan sobra na kayo ang administrasyon dyan, kayo ang kandidato, makakatulong sobra. Si Lacson, ayan tumiwalag na kasi Amy Marcos. Pero itong 10 na binanggit natin, kung sino yung nandyan, alam natin kung sino talagang pinagka-dumikit dati kay Duterte niyan. Mga Villar, sobrang dikit yan sa mga Duterte. So ngayon ang nangyari na kay Marcos, parang pinaglaruan talaga nila ang politika. Take advantage, parang wala nang paninindigan talaga sila. So ito, may patibong na mga Duterte, di na rin natin masabi. Hindi rin natin masabi ito kasi kung pwede natin sabihin na utusan sa mga Duterte na sige, gawin natin yung magandang laro sa politika. Ay nako, ang politika hindi natin lalo sa mga ganyan nandyan na sila sa politika talaga na tumanda na lang sila dyan. Hindi natin masigurado talaga. Kasi grabe talaga ang laro sa politika. Imagine, Villar, sobrang dikit kay sa mga Duterte. Ito si Manny Pacquiao, magkalaban, magpatuhan ka ba naman, tapos si Cayetano, si Pia Cayetano na kay Bongbong Marcos ngayon, ito si kapatid niya, si Alan, nagkasagutan sila nito ni Bongbong Marcos na sobrang insulto yung binitawan dati ni Alan Cayetano kay Bongbong Marcos. Ngayon sa isang iglap lang na magkasama na. So tama yung ni Mike Abe. Ito napanood ko lang siya. Hindi ko talaga to siya pero napanood ko yung sinasabi niya. Sabi ko mayroon siyang natatanaw na hindi maganda. So hindi ko naman sana na sinusuportaan ko siya. Yun lang na iniisip ko rin yun. Ganun din pala siya. Although Mike Abe yan, hindi naman natin kasi yan talagang di yan loyal sa mga Duterte. Marcos loyalist talaga yan siya. Di yan natutuwa yan sa mga ginagawa ni Duterte dati. Ang dami niyang mga sinasabi tungkol sa kay Kibuloy. Dating tauhan ni Kibuloy yan. Nasa SMN na yan. Itinanggal nga siya doon. Lumayas yan. Ngayon, sobrang sama na yung Kibuloy sa kanya, yung SMNI. So isa rin to, wala rin delikadesa rin tong tao na to. So sa bagay, opinion niya yun. Pero nakuha rin niya yung punto ko. Sa kanyang bagay, doon kami nagkadugtong yung nasa isip namin. So, sino ba talaga? So, ayan, Mr. President, Bongbong Marcos, kilatisin mo na yung senador niyo ngayon habang di pa kayo nag-umpisa ng kampanya. Mamaya, pag nagkampanyahan na yan, tapos mananalo, hindi pala sa'yo yan mapunta mga tao na yan, babay na. Kasi dito sa kabila, ang PDP laban ngayon, 3 lang yan samantala, 3 pa lang yan ngayon na nakikita natin ngayon ng kakandidato. Dito sa administrasyon, mayroon na silang kumpletong line-up. So, tingnan natin kung hanggang saan ang laro na to. Kasi impeachment ang pinaghandaan ito. Hindi batas ang pinaghandaan nila ngayon. Impeachment itong darating na taon para matanggal si Sara Duterte, para pag wala nang sagabal sa kanilang plano. Yun yung dahilan bakit sila nito. Na nila itong i-control talaga nila yung Kongreso at saka yung Senado. Gusto nila yan i-control samantala pagdating sa Senado, tagilid talaga. Pag yan ang mga tao na mananalo yan, di na natin sigurado talaga kung susuporta yan sa baka pagdating sa Senado, impeach sa Kongreso yan, pagdating sa Senado, patay na. Kagaya sa PI ngayon, na hindi na pinapansin sa Senado. So, sinong kasalanan nito? Meeting-meeting kayo, matagal kayo nag-meeting-meeting dyan, hindi nyo nakuha yung mga strategy dyan. Si Soto, nagiging Senate Presidente dati ni
Presidente Duterte, pero ngayon nandiyan kay Marcos. Pero dati nagka-problema pa to sa Senado, wala. Suportahan niya yung mga ni Duterte, tapos yung gusto niya, sinuportahan ni Duterte. Suportado din siya sa mga Duterte na mga kalyado ni Duterte sa Senado. Wala nagiging problema. Wala alingas-ngas, wala nagpapalit ng Senado ng doon, leader. Nung panahon niya. Kasi suportado siya. Ngayon, alingas-ngas na. Pagdating nito ng sunod na taon, meron pa bago dyan. So, paghandaan natin to, tingnan natin to. Kasi may malaking mangyayari pa nito sa mga game nila ngayon.